Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Grinch. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagaganap sa isang liblib na bayan na tinatawag na Whoville, na napapalibutan ng mga bundok at puno. Ang mga tao sa Whoville ay laging masayahin, lalo na tuwing Pasko, na siyang pinakahinihintay nilang panahon ng taon. Ang buong bayan, puno ng garlands, snowmen, at candy canes, at ang lahat ay punong-puno ng diwa ng Pasko. Hindi kalayuan mula sa masayang bayang ito, sa isang bundok, nakatira ang isang bugnutin at tamad na berdeng halimaw na kilala bilang The Grinch. Nakatira siya sa isang kuwebo at ang tanging kasama niya ay ang kanyang matapat na asong si Max. Maliwanag na si Max lang ang hayop na kayang tiisin ang ugali ng Grinch at siya pa ang gumagawa ng mga gawaing bahay, gaya ng pagluluto ng almusal. Isang umaga, nagising ang Grinch at nakita niyang si Max ay naghanda ng kanyang almusal, ngunit isa lamang itong bean. Nainis at nabigla ang Grinch dahil naubos na pala niya ang kanyang mga pagkain noong unang bahagi ng Disyembre dahil sa pagkain sa sobrang pagkainip, sa pag-aakalang hindi na niya kakailanganin ng pagkain hanggang Enero. Dahil sa galit niya sa Pasko at sa masasayang tao sa Whoville, plano niyang umiwas sa bayan habang panahon ng Kapaskuhan. Ngunit dahil wala na siyang ibang opsyon, napilitan siyang bumaba ng bundok kasama si Max upang mamili sa Whoville. Pagdating doon, pilit niyang iniiwasan ang kahit anong pakikipag-ugnayan at hindi pinapansin ang mga tao. Habang naglalakad siya patungo sa town market, nag-iiwan siya ng kalituhan sa kanyang daraanan. Habang naglalakad, sinundan siya ng isang Christmas choir ng mga residente, umaawit ng masasayang kanta. Sa sobrang inis niya sa hindi matiis na mga kanta, nagmadali siyang makarating sa kanyang destinasyon. Pagdating sa market, sinimulan niyang sirain ang araw ng mga tao sa pamamagitan ng panunukso at pang-aasar. Sa parehong bayan, may isang babaeng nagngangalang Donna na nahihirapan sa buhay habang mag-isang inaalagaan ang kanyang 3 anak. Isang umaga, nagpasya ang kanyang panganay na anak na si Cindy na magsimula ng isang pakikipagsapalaran upang personal na may hatid ang kanyang sulat kay Santa Claus, na lubos niyang pinaniniwalaan. Sumakay si Cindy sa isang float at dumausdas sa mga nagyayelong kalsada ng lungsod. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, nawalan siya ng kontrol at aksidenteng bumangga sa Grinch. Nainis ang halimaw at pinagalitan siya, tinawag ang kanyang kilos na pabaya at pinagtawanan ang kanyang sulat, sinabing si Santa ay isa lamang alamat. Habang pauwi, nakasalubong ng Grinch ang isang lalaking akala ay kaibigan siya. Abala ang lalaki sa pagdedekorasyon ng kanyang bahay para sa Pasko. Pilit itong nilampasan ng Grinch nang hindi napapansin, ngunit tinamaan siya ng isang malaking inflatable Christmas doll. Ang lalaki, na nagngangalang Bricklebum, ay nagtanong kung ayos lang ang Grinch. Tinanong ng Grinch kung bakit sobra ang dekorasyon niya. Ipinaliwanag ni Bricklebum na ang alkalde ng bayan ay naghikayat sa lahat na gawing triple ang engranding pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Kinagabihan, habang nakatayo sa ibabaw ng bundok, pinanood ng Grinch ang kumikislap na mga ilaw ng lungsod at nakaramdam ng kakaibang damdamin, dapat siyang gumawa ng paraan para pigilan ang selebrasyon. Kinabukasan, habang tinutugtog niya ang organ upang libangin ang sarili, pinutol ni Max ang kanyang konsentrasyon gamit ang isang kakaibang drum solo. Muli, nainip ang Grinch ngunit biglang nagulat sa isang malakas na lindol. Lumabas siya ng kuweba at natuklasang si Bricklebum ang may kagagawan, dahil sa paglipat niya ng isang napakalaking Christmas tree gamit ang mga lobo. Sa sobrang galit, nangako ang Grinch na ibabagsak ang punong iyon. Kinagabihan, nagtipon ang mga taga-bayan sa lugar kung saan itatayo ang higanteng puno at may dalang mga dekorasyon. Sa gitna ng karamihan, lumayo si Cindy sa kanyang ina at ibinunyag ang lihim niyang plano na makipagkita kay Santa Claus, na pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanyang ina. Ibinahagi niya ito sa kaibigang si Grouper, at sinabi niyang si Santa ang susi sa kanilang misyon. Samantala, pinagmamasdan ng Grinch ang Whoville mula sa itaas at gumawa ng plano upang pabagsakin ang higanteng puno gamit ang isang catapult ng snowball. Sa kasamaang palad, pumalpak ang kanyang imbensyon at siya mismo ang tumilapon. Habang ang alkalde ay naghahanda ng sindihan ng puno, bumagsak ang Grinch dito at nabalot sa mga dekorasyon. Hindi inaasahan, napundat niya ang switch at biglang sumiklab ang mahika ng Pasko sa Whoville. Habang siya'y pinupuno ng dalamhati, naalala niya ang kanyang malungkot na nakaraan. Bilang isang ulilang bata, iniwan siya at lumaki ng walang kaibigan. Tuwing Pasko, ang ibang bata sa ampunan ay inaampon habang siya ay naiiwan. Dahil dito, nagugat ang kanyang galit sa Pasko,
lalo na sa masasayang pagtitipon at masasarap na pagkaing hindi niya natikman kailanman. Sa pagtatapos ng gabing iyon, sinabi ng Grinch kay Max ang kanyang matinding galit sa Pasko at ang kanyang balak na tapusin ito. Kinabukasan, maagang nagising si Max upang ihanda ang almusal para sa Grinch. Ngunit gulat siyang makitang gising na ito, nag-eehersisyo at naghahanda para sa kanyang plano. Gaya ng ginagawa ni Santa na nagdadala ng saya isang beses kada taon, naniniwala ang Grinch na kaya niyang sirain ito sa loob lang ng isang gabi. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, naisip niyang magpanggap bilang si Santa Claus. Samantala, si Cindy ay muling lumabas gamit ang kanyang bisikleta sa nagyayelong kalsada. Nakita niya si Grouper at nagtungo sila sa isang treehouse upang pag-usapan ang plano. Matapos ang ilang ideya, inilabas ni Cindy ang kanyang siguradong plano na nangangailangan ng partisipasyon ng buong klase. Kinagabihan, tinipon ni Cindy ang lahat ng kanyang kaibigan sa town square. Ipinaliwanag niya na maraming beses na niya silang natulungan, kaya panahon na upang suportahan siya. Ang plano, hulihin si Santa Claus para makausap ito. Habang abala si Cindy sa kanyang kakaibang plano, ang Grinch naman ay patuloy sa pagsasaliksik tungkol sa Kapaskuhan. Itinakda niya ang sarili bilang ang Santa Claus na hindi magdadala ng kasiyahan, kundi magnanakaw ng Pasko. Matapos pag-aralan ng mabuti ang buhay ni Santa, napagtanto ng Grinch na ang unang hakbang ay ang makakuha ng mga reindeer para sa kanyang sleigh. Kinabukasan, kasama si Max, ang kanyang tapat na aso, nagsimula ang berdeng halimaw sa isang pakikipagsapalaran upang maghanap ng mga reindeer. Ipinakita niya ang Max device na kumokopya ng tunog ng reindeer na nagmamate, umaasang maakit ang mga ito ng walang hirap. Ngunit ang tanging nilalang na tumugon ay isang maliit na kambing bundok na nagbigay ng kabiguan kay Grinch. Sa kabila ng pagkatalo, patuloy ang masigasig na halimaw patungo sa kanyang layunin, nilalabanan ng matinding lamig at mga bagyo. Sa huli, natuklasan niya ang isang lambak kung saan naninirahan ang ilang reindeer, tanda ng pagtatapos ng unang bahagi ng kanyang plano. Ngunit muling nagpakita ang masigasig na kambing, na tinatakot ang ibang mga hayop maliban sa isang nag-iisang reindeer. Inihayag ni Grinch kay Max na ipagpapatuloy niya ang kanyang plano. Gamit ang isang reindeer, dahan-daang nilapitan ng Grinch ang hayop, nagtago siya sa snow, ngunit ang kanyang buhok ay hindi sinasadyang nagbigay ng palatandaan ng kanyang presensya. Nagulat, tumakbo ang reindeer, na hinayla si Grinch. Sa kabila ng pag-iwas sa mga hadlang, sa huli ay nabangga si Grinch sa isang puno at nawala ng malay. Nang gabing iyon, nagtungo si Grinch sa bahay ni Bricklebum, nilalayong nakawin ang dekorasyong sleigh, inutusan si Max at ang bagong reindeer na si Fred na maghintay sa likod bahay. Sinubukan ni Grinch na umakyat sa isang kalapit na hagdanan, ngunit napansin niyang lumulubog ito sa snow at kailangan niyang mag-ingat upang hindi matuklasan ng aso ng gwardya. Habang tumatalon sa bubong ng bahay, sa pamamagitan ng mga dekorasyon, sa wakas ay narating ni Grinch ang sleigh. Ngunit bago pa man niya ito nakawin, dumating ang aso ng gwardya, kaya nagsimula ang isang habulan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Grinch na may dalang sleigh at bumalik sa bahay kasama ang kanyang mga kasama. Sa pagdiriwang ng kanilang matagumpay na misyon, inihayag ni Grinch na malapit nang matapos ang Pasko sa Whoville. Kinabukasan, inutusan ni Grinch si Max na magmasid sa iba't ibang lugar ng syudad upang matulungan ang kanilang estratehiya. May dalang glider, lumipad si Max sa ibabaw ng syudad at nagpadala ng real-time na mga imahe kay Grinch. Sa una, mahusay na nagampanan ni Max ang kanyang misyon sa pagmamasid, ngunit ang kanyang instincts ay nagdala sa kanya sa maling direksyon nang makita niya ang isang tindahan ng sausage at tumalon upang magpakasawa, na nagdulot ng pinsala sa mga propeller ng glider. Dahil sa nasirang glider, bumagsak si Max pabalik kay Grinch na nagresulta sa isang aksidente. Sa kabila ng aberya, nasiyahan si Grinch na namapa na niya ang buong syudad. Pabalik sa kanyang yungib, tinuruan ni Grinch si Max at Fred na huwag padala sa mga dekorasyon o nakakatakam na pagkain sa pista, upang matiyak na hindi sila mabaigo sa araw ng misyon. Habang patuloy ang paghahanap ni Cindy at ng kanyang mga kaibigan para sa isang epektibong paraan ng pag-trap kay Santa Claus. Sinubukan nila ang prototype ng trap gamit si Grouper bilang guinea pig, ngunit napagtanto nilang kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap. Sa Frozen Mountain, ipinakita ni Grinch ang mga pagbabago na ginawa niya sa sleigh. Nagdesisyon silang subukan ito, at sa kabila ng panandaliang pagkawala ng kontrol sa isang nagyayelong lawa, nagpatuloy sila. Lumitaw ang dalawang ibang reindeer at tinangka ni Grinch na palayasin sila dahil mayroon na siyang sapat na reindeer. Ngunit lumabas na bahagi sila ng pamilya ni Fred,
kaya't pinakawalan ni Grinch si Fred upang muling makasama ang mga ito, isang malupit na desisyon sa gabi ng Pasko. Nagtrabaho si Grinch nang walang tigil sa paghahanda para sa kanyang misyon. Nang dumating si Max sa yungib, namangha siya sa iba't ibang gadget na ginawa ng kanyang amo. Habang ang mga residente ng Whoville ay sabik na naghihintay ng Pasko, handa ng isakatuparan ni Grinch ang kanyang plano. Sa tuktok ng nagyayelong bundok, pinapalakas ni Grinch si Max at kinikilala ang hindi matitinag na katapatan ng aso. Nagpasya si Max na magsimulang maghila ng sleigh patungo sa Whoville, ngunit siya'y lumubog sa snow. Sa kabila ng lahat ng hirap, nagpatuloy siya. Alam ni Grinch ang eksaktong ruta na tatahakin sa loob ng syudad at ginamit ang kanyang mga gadget upang madaling nakawin ang mga dekorasyon, regalo, at kahit pagkain mula sa mga bahay. Maghapon, inalis ni Grinch ang lahat ng gamit mula sa mga bahay, inilubog ang isang maliit na syudad sa dilim. Nang suriin ni Grinch ang kanyang mga nakawin, napansin niyang may isang bahay pa siyang hindi natatanggalan, ang bahay ni Donna at Cindy. Pumasok siya sa pamamagitan ng chimenea nang walang kahirapan ngunit nagulat nang makita ang isang magandang dekoradong cookie sa sala. Hindi napigilan, kumagat siya, na nag-trigger ng isang trap na kumulong kay Santa Claus. Nagising si Cindy sa ingay at natuklasan ang nakulong na santa, hindi alam na si Grinch ito. Pinalaya niya ito mula sa mga tanikala at ibinahagi ang kanyang Christmas wish na humihiling ng tulong para sa kanyang pagod na ina. Naguluhan si Grinch sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Ang mga damdamin at sensasyon na hindi pa niya nararanasan ay nagsimulang magpakita sa kanya nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Cindy. Nagmuni-muni siya saglit at pinayuhan si Cindy na bumalik sa pagtulog. Nang makaramdam ng kagalakan, ngumiti si Cindy at bumalik sa kama. Matapos matagumpay na makumplito ang plano, kinuha ni Grinch ang lahat ng ninakaw na dekorasyon mula sa bahay ni Cindy at bumalik sa kanyang yungib, na walang bakas. Sa umaga ng Pasko, nagising ang mga residente ng Whoville at natagpuan nilang nawawala ang kanilang mga dekorasyon, puno, at mga regalo, nang walang bakas. Nagtataka si Cindy kung ano talaga ang nangyari at inisip na siya ang may kasalanan sa pagkakahuli kay Santa. Ngunit pinatibay siya ng kanyang ina, ipinaliwanag na kahit na nawala ang mga gamit, hindi mawawala ang Pasko. Sa tuktok ng bundok, inihanda ni Grinch na ihulog ang mga ninakaw na gamit sa bangin ngunit narinig niyang may kasiyahan mula sa bayan. Pinanood niya ang mga residente ng Whoville na masayang umaawit at bumubuo ng isang bilog. Nang magpatuloy ang awit, pinakinggan ito ni Grinch, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ang puso niya ay napuno ng emosyon. Laking saya, nagdesisyon siyang ibalik lahat ng ninakaw na gamit. Ngunit dahil sa bigat, nahulog ang sleigh mula sa bundok. Sa isang matapang na pagsubok na ayusin ang sitwasyon, tumalon si Grinch at ginamit ang isang device upang magtapon ng hook upang mahuli ang sleigh. Ang bigat ay labis, at ang gilid ng bundok ay nagsimulang gumuho. Sa kabutihang palad, dumating ang pamilya ni Fred at tinulungan si Grinch. Pinatibay ni Fred ang hook gamit ang mga pangil at hilahin ang sleigh pabalik, iniligtas si Grinch. Labis na nagulat, nagmadali si Grinch upang bumalik sa Whoville kasama ang mga kasama niyang sina Max at ang pamilya ng reindeer. Ipahayag ng Grinch ang kanyang pagdating gamit ang trompeta, inamin ang kanyang pagkakamali sa pagnanakaw ng mga regalo at dekorasyon, at ipinahayag ang kanyang pagsisisi. Humingi siya ng tawad kay Cindy at tahimik na bumalik sa kanyang nag-iisang buhay sa yungib. Sa umaga, nagbigay si Grinch kay Max ng bagong laruan na nagbigay saya sa kanyang tapat na aso. Lumalim pa ang paghanga at respeto ni Max sa kanyang amo. Di nagtagal, narinig ni Grinch ang tunog ng kampanilya at natagpuan si Cindy sa kanyang pintuan. Inaanyayahan siyang sumama sa kanila para sa hapunan ng Pasko, ipinaliwanag na siya'y nag-iisa at magiging maganda kung nandoon siya. Isang magandang pagninilay, nagdesisyon si Grinch na dumaan sa Whoville ng gabing iyon, kasama si Max. Sa kabila ng pagkakasala, mainit siyang tinanggap ng mga tao ng bayan, kabilang na si Bricklebum. Sinubukan niyang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa paghahanda ng hapunan ng Pasko. Habang nakaupo sa mesa, napapaligiran ng lahat, inihayag ni Grinch na hindi niya talagang kinamumuhian ang Pasko kundi ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Ipinahayag niya ang pasasalamat sa lahat, lalo na kay Cindy na nagkaroon ng malaking papel sa pagbabago ng kanyang makasarili at arroganteng ugali. Sa espesyal na gabing iyon, ipinagdiwang ni Grinch ang Pasko para sa unang pagkakataon mula noong kanyang kabataan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.